Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang matandang babae na tinatawag ng mga tao na Aling Sima. Tahimik siya at bihirang lumabas ng bahay, ngunit laganap ang tsismis na isa siyang mambabarang, ang pinaniniwala ang pinakamatinding uri ng mangkukulam sa rehiyon. Ang sabi ng matatanda, ang mambabarang ay gumagamit ng mga insekto, karaniwang ipis, uod, o langaw, para pahirapan ang kanilang biktima. Hindi sila basta nagdadasal o gumagamit ng albularyo na ritual lamang, ipinapasok nila ang kanilang mga insekto sa katawan ng tao sa pamamagitan ng mahika, hanggang sa unti-unting masira ang loob nito. Isang gabi, may binatang nagngangalang Mario na nagpatunay sa sumpang iyon. Isang linggo matapos niyang pagtawanan at bastyusan si Aling Sima sa harap ng mga K-barkada, nagsimula siyang makaranas ng matinding pananakit ng tiyan at lagnat na hindi maipaliwanag ng doktor. Habang tumatagal, nararamdaman niya na parang may gumagapang sa loob ng kanyang sikmura. Sa bawat gabi, naririnig niya sa kanyang tainga ang mahinang ugong na parang kuliglig, at sa kanyang panaginip, nakikita niya si Aling Sima na nakangiti habang may garapon ng ipis sa kanyang kamay. Dinala siya ng pamilya sa albularyo, at doon natuklasan ang nakakatindig balahibong katotohanan, sa loob ng kanyang katawan ay may maliliit na uod na unti-unting kumakain sa kanyang laman. Ayon sa albularyo, hindi ito karaniwang sakit, ito ay gawa ng mambabarang. Upang maligtas si Mario, kailangan niyang humingi ng tawad at mag-alay ng handog kay Aling Sima. Ngunit sa oras na sila'y bumalik sa bahay ng matanda, natagpuan nila itong sarado, at walang sinumang nakakita sa kanya mula pa noong nakaraang gabi. May nagsasabing umalis siya patungo sa ibang baryo, pero ang iba'y naniniwalang naglaho siya kasama ng kanyang mga espiritu at insekto. Hanggang ngayon, tuwing may bigla ang nagkakasakit ng walang dahilan sa baryong iyon, palaging may bulong na. Baka si Aling Sima, bumalik na. Sa bawat sulok ng dilim, may mga mata na nakamasid, at sa bawat bulong ng hangin, baka may nagbibilang na ng iyong mga kasalanan. Sapagkat sa kamay ng mambabarang, hindi bala o patalim ang tatapos sa'yo, kundi ang maliliit na nilalang na unti-unting wawasak sa iyong laman, mula sa loob.